Kauban, kumusta og mayong adlaw ug welcome na usab sa ato ang programa nga inyong konseho karon kunin nato makauban ang ato mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpaabot sa ilang mga gipanghingusgan nga mga balaodnon ug ordinansa ug uban pa mga kayuhag programa alang sa katawhan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Hinigyapan si George Bacos gikan City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug naman sa papangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Ninihigayuna mga kauban, ilabihan kay interesting gihapon nato ang pagatukion na sanglit makauban nato mismo nga ato ang majority floor leader ug man ang chairman sa Committee on Ethics and Blue Ribbon ug man Subdivision Land Estate and Urban Development and Rural Poor and Housing Development dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Ato makauban atong majority floor leader Councilor Edgar Cabanlas. Attorney, welcome sa ato ang programang inyong konseho karon. Welcome back og ingon man muhang pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Salamat George, may buntag, kumusta? Salamat kay sa panahon sa inyong gihatag kanako sa CIO. May buntag usab sa atong palangga nga mayor, makugi nga mayor, matinabangon nga mayor, Clarix Uy, mga membro sa konseho, sa atong Vice Mayor, Bibot Rodriguez, ug labaw sa tanan sa katawan sa Cagayan de Oro nga mao'y tumbok sa atong pagserbisyo hindi sa City Hall. That's right, no? And so far, kumusta? Kumusta kagawad? Nakalabay nga mga semana bulan. Okay man, naalay mga gagmay nga mga challenges sa dagko. But we're able to overcome, we're trying to overcome also some. Yes, yes. Napay nagpabilin, pero naningkamot ang atong dakbayan, naningkamot ang atong mayor, nga kining matagaan sa kasulbaran. Yes, yes. O dala ang pang hinaot nga unta, masabtan sa katawhan o mutabang, ug mo kooperar ang tanan ni karon nga atong paningkamot sa pagsulbad sa mga problema nga giatubang sa atong dakbayan. That's right. No, inana gid na nga public service kagawad yung murag digid malikayan nga kining nagyo mga problema no nga moabot and what's important is we're working no to resolve those problem and of course through working hand in hand no sa nagkadiyang mga buhatan dinhi sa atong dakbayan sa atong legislative part sa 20th City Council ug man sa executive branch through Mayor Rolando Clarix Uy. So we're able to kuan lang gyud no at least na atuang napamatud-an nga hapsay gyud tungod sa atong kooperasyon no. Mayo nga itong lakaw karon sa dakbayan ug lipay kita mapasigar buhon kita nga we have achieved a lot of honors. Yes, yes. And praises na accolades nga gihatag kanato tungod kini sa mayo na to nga pag-atiman sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagpaningkamot sa atong Mayor Clarix Uy nga ang tanan nga mga batakang serbisyo diligid mabiyaan. Yes, yes. Ato mahatag ma-deliver na to sa mga constituents sa Cagayan de Oro. Ilabi na gyud niadto mga igsuunta nga nagkinahanglan. That's right, no. Mao ginay ato ang sentro ang kining pagtubag sa panginahanglanon sa ato mga katawhan, mga sentro sa ato ang pagpanerbisyo. But with that kagawad no, siguro sa nakalabayng mga semana, bulan no. Hilabihan mo ka busy niya. Maskin tuod niya nang sa inyong ka busy murag nakita namo grabe pa man kay kanang naagi work life balance ba aktibo mo gyapon kay sa kining imong very active ug healthy lifestyle nimo kagawad murag siging ga-jogging, ga-golf. Kining importante kana kayo sa tao nga imong i-balance ang exercise with your work. Yes, yes. Kay kung wala ka na dili ka na mabalance, magluya ka. Either way. Yes, yes. Magluya ka sa imong trabaho, magluya ka sa imong panglawas. Yes, yes. So, ilabi na nga medyo dagandahan kita trabaho, I always see to it nga nagipasingot gamay. Pugong sa edad nga mga kalihukan. And nagkinahanglan ka na sa discipline. Yes. And balancing of time. Apan lagi diligid na to kalimtan o tagagin na to emphasis labaw sa tanan ang pagserbisyo sa katawan. Yes, so, yes. kanang exercise, secondary na lang. But lagi, kung na'y panahon, kuan gyud, pasingot gyud. Without para nga
aptik ta. Lawas sa puhunan kagawad niya kining kuan sa pagpanerbisyo marag challenging kayo at og mga kabaranggayan o unsa pay mga events nga pag-apilan, so kinahanglan nga healthy gid ta pagkanunayan so natong serbisyo wala na pud kuan sa tungkol sa lawas. Kinahanglan mo guna og usay mabot kag kadlawon. Yes. Wala kay resistensya, unsa may imong labi na mo attend kag mag-attend kag mga beauty pageant. Sunod-sunod naman mga fiesta karon kagawad. Na mahimo kang guest. Yes. O di ba magrepresentar sa tong mayor? Yes. Kana usay mo man mga alas 12 alauna. So kinahanglan gyud nga medyo gikada na lingon-lingon gid imong pamati sa imong kalawasan. That's Kay right. di ka niya makagwanta. Ito. Health is wealth gyud sa kanunay niya. Una nga maskin tod sa kabisi ni kagawad no sa pagpanerbisyo nga magihang priority. So nahatagan pa gyud og kining time no ang gining siyang active healthy lifestyle mo na nga natay mga kaigsunan masugatan ninyo sa kagawad dito sa sports center. Gadagan gyapon sa kagawad dito no nga una nga kining murag challenge mo na sa ato ang kining tagaan yun no og kining sa kadunay og oras no gaynan ang ato ang lawas no sa atong mga healthy lifestyle life work balance gid sa kanunay narugagawad no tungod sa kining kakugyaw sa dinhi sa atong dakbayan o ingon man sa nakadiyang mga programa o bay-bay tag mga pasidungog nga nakabot niya just recently kagawad ikaw may representar ni Mayor Orlando Clarix Uy no ito sa kauluhan nga midawat og kining sa sektor sa itong edukasyon kauban usab mo ni kagawad Suset Magtahas Daba kay alang kini sa gawad kampiyon no kundi tulo ka mga awards ato nakuha dito kagawad. Yes. Mo ka nang gitawag nga Edu Champion Awards nga pasidungog ka nato o gitunol ka nato. Ubos sa administrasyon karon ni Mayor Clarix. Kining Edu Champion Award is the brainchild kini sa Rex Bookstore. Yes. And then ni-collaborate na lang dayon ang DILG, ang Department of Education. Yes. O uban nga mga dagkong ahensya sa gobyerno kay nakita nila nga maay kini. So kining award gihatag kini sa mga local government units nga naghatag og dakong atensyon sa pag-atiman sa atong mga bata. Ilabi na sa kaning gitawag nilang early childhood intervention. Yes. Now, tulog ka pasinungog ang atong nadawat. Ang nadawat ni sa atong dakbayan, nadawat sa atong mayor. Ako kining gidala panahon sa flag racing na tunyaging simana. O kining tulo mo ni sila. Gawad Edu Champion for Capacity Development. Sa highly urbanized cities, usa kita sa 5 na nakadawat nini sa tibuok nasod sa Pilipinas. O madagko nga dakbayan sa nasod nga wa gani makadawat ani. O garbo ta kini kayo kay napili kita 1 out of 5 ka mga highly urbanized cities. And remember nga there are about 30 highly urbanized cities sa Pilipinas. Og kining Gawad Edu Champion ikmuni kaduha for early childhood care and development. Mao gyapon. Yes. Usa kita sa 5 ka mga highly urbanized cities nga nakadawat nini out of 30 highly urbanized cities sa nasod. So dako kini kaayong dungog. So nagpakita kini nga na-appreciate pag-ayo sa Rex bookstore o sa DILG o sa Department of Education ang atong paningkamot. Ang atong paningkamot, sa atong mayor, ang paningkamot sa atong city council, ang paningkamot sa tanan ng empleyado sa city hall o ang paningkamot sa og kooperasyon sa katawan sa Cagayan de Oro. Nagdawat na kining very prestigious award kining Edu Champion for Early Childhood Care and Development. Nakinis mga daycare centers. Makita na ito nga tagaan kini focus ni Mayor Clarix. O tungod nining paghatag og care and attention nakadawat kita nini. Ikatulo, Gawad Edu Champion for Learning Continuity Plan.
muna gini George ang akong isulti kini mo sa katawan sa Cagayan de Oro. Out of 30 or highly urbanized cities in the Philippines, Kitara ang nakadaog. Kitara ang nakadaog. Sul, kuan gid ni kagawa. Wala atong kauban. Yes. We are the only highly urbanized city who was awarded with this award. Learning continuity. Kining learning continuity plan. O grabe ang among halos makahila ka dito kay Yes. ang tanan mata sa mga LGUs nga tuwa dito dito naka-focus Cagayan de kanato Oro. sa Cagayan de Oro. Yes. So ninda lagi to as mayor. Wala. Pero sige lang kay alam kay balo mata nga busy pud siya. So, So this is an award for what the city has done in 2023. yes. So therefore, kining award, panahon na kini sa administrasyon ni right. Mayor Clarix. O lipay tana, congratulations to the people of Cagayan de Oro. Congratulations to our mayor, Mayor Rolando Clarix Uy. Congratulations sa City Council sa ilang pagsuporta kanunay sa mga programa sa atong mayor, sa atong vice mayor, Bibot Rodriguez. And I think a big congratulations sa tanan Yes. Cagayanon Kay na nakadawat kita nining award. right. Kini nagpakita gyud kagawad nga we're working no hand in hand with not just kining sa ato ang mga ECCD, well kana kay under gina sa ato ang kuan, under gina sa ato ang administration kining sa LGU no, ang kini ato mga daycare centers no, kay kita may nagkuan na in partnership with DSWD na ato ang counterpart na si CSWD, but kini pong kuan sa kagawad kining sa Department of Education no, nga kita miabag yun nakigtimbaya yung nga gyud sa Department of Education nga kining sa nagkani mga programa nato mo ning nadawat nato ning mga pasidungugan niya gani usa sa mga kuan nato ni ana tiunay nga ugtimaan nga ana gyud ang ato ang pakigpartner sa DepEd kagawad kining sa ato ang nagkadiyang mga gipang groundbreaking nato or groundbreak nato nga mga programs nga Clarix Classroom ni Mayor Clarix dira no, very active ang ato ang mayor when it Yes. comes to education. Wala kay education is the future of the city, of any government, of any country. Nga ang sa kanasud kung edukado ang katawhan na dili gid maglisod. That's right. So the answer to poverty is education. Muna nga gi-focus ang atong attention karon ni Mayor Clarix nga matiman gyud ang edukasyon. Nang nakita yung mga city college, Yes. nakita yung bago natin, daghan na nga itong scholarship program. Niabot na kita sobra sa 10,000 ka scholars sa Cagayan de Oro. And atong gihugakan ang mga requirements, ang mga guidelines sa atong scholarship program para Yes. nga atong ma-accommodate gyud halos ang tanan nga mga kabataan nga gusto nga mo padayon pag-eskwela. That's right. O nag-open kita ang atong mayon nag-open sa bag-o nga mga kursos nga wala ma-offer kaniya to. Yes. Bag-o nga mga kursos, dagko nga mga kurses sama sa LLB. Yes. Abogasya. Wala man na ganito. Ipilarang gid ka mga LGUs gani nag-apply na this scholarship is kagawad. unique, Unique kayo. Unique kayo sa city na nakitay medicine. Medicine, yes. So wala kita maka-focus sa itong mga baccalaureate nga mga courses. Pero niana kita sa mga kurso nga dito din makatrabaho. That's O right. Sikat na kayo nga mga kurso nga makaangat gyud sa atong mga bata, sa atong mga estudyante nga makahumanini. Yes. Di na gyud kuan kagawa, di na imposible sa ato ang mga kaigsunan, labi na sa atong mga kaigsunan nga nagkalisod gyud nga dili maka-afford pa eskwela ni kay kini mga kurso kagawa ug walay mga scholarship grants, maglisod gyud ka pa atong haan gasto kayo. So di na gyud imposible, labi na sa atong mga hinterland barangay sa Apuhon, nanay mga doctors o mga kuan dira kining lawyers dira sa atong mga hinterland barangay. Yes. Nga ito lang lugar, kung ni-graduate ka, pinagi sa scholarship, nga gihatag sa atong local government, ubos ni Mayor Clarix, nga kung mahimo ka ng abogado, mahimo ka ng doktor, mo serbisyo ka sa katawhan sa Cagayan de Oro. O naapag yun, kini nga itong mga summer jobs, para sa mga estudyante kini nga nag-eskwela. Yes. Ato silang ipatrabaho, and then ang kwarta, ang ilang sweldo, ang ilang madawat,
mo ato ibayad dito sa ilang tuition sa eskwelahan. Yes, yes. Pila kini kalibo. Oo. Dagan-dagan kini ubay-ubay kini. Dako kini kaayo nga nakatabang sa atong programa sa edukasyon. That's right. So covered na halos ang tanan ng mga corners nini nga programa sa edukasyon o taliwala nga daghan na gini kayo nga programa naningkamot pagkikita karon nga pagpangita basin naapay lain atong dugang unya nga programa para lang yun nga ato ging matibawas o matabangan ang tanan nga mga kabataan dinhi sa Cagayan de Oro makadawat sa eksakto og quality education. That's right. No. Yeah, once again, congratulations sa ato ang local government unit, and congratulations ninyo kagawad, no. Kamong gyud ni kagawad Suset ang nangunay sa pag kuha sa maong pasidungog kaniadtong nakalabayng bulan, no, dito sa kauluhan. Pinagi kana sa Rex Education o in partnership with Department of Interior and Local Government, DILG, Department of Education. So kini pod siya dili po ni siya mahimong posible kung wala po ang suporta sa 20th City Council sa nakadayang mga programa ni Mayor Rolando Clarix Uy, no. And aside from that, kagawad lain nga hilisgutanan usab ni ato nakalabay mga semana aktibo sab kay mo murag kompleto ang attendance kaniadto, no, sa gipahigayon natong comprehensive land use plan and zoning ordinance nga kini nga pagtuki dito dinhi sa ato ang dakbayan, pinagi kana sa atong City Planning and Development Office o gayon man sa ato or sa DSUD usab, no, counterpart usab nini. So far kumusta ang inyong panagpulong dito kagawad? Dito kita nag-uban kita sa gipatawag sa kining City Planning Office sa usa ka seminar, usa ka workshop para nga makahatag kita sa atong mga inputs sa gi-prepare na karon nga gitawag natong CLUP or Comprehensive Land Use Plan and Zoning Ordinance sa atong dakbayan. Kay kung imong tan-awon, George, ang atong zoning ordinance murag 23 anyos na. Yes. It is supposed to be renewed and revised every 10 years. Okay, yeah. Now, pero kita pila na ba ka dekada nga wa na to kini ma-revise. So mao kana nga karon na ning kamot gyud ang ato city government nga doon na kita bag-o nga CLUP o zoning ordinance nga mao'y guideline, muhatag sa guideline o muhatag sa parameters kung asa ka magbutang sa imong development dinhi sa Cagayan de Oro. Yes. When you talk about agriculture, when you talk about commercial land, asa dapit ka na giplaster ka na sa mapa o sa comprehensive land use plan. Gusto kag industrial gusto kag residential Importante kini kayo para dili gubot ang usa ka dakbayan. Yes. Og hanay ang pagtubo nini. Kay lagi kung isagol mo ang commercial o ang residential, gubot kayo. Isagol mo ang industrial o residential, labaw na. Yes. So, o atong mahinumduman nga, dili siya pwede nga mahurot po ang atong agricultural land sa development. Kay lagi ang agriculture mo may backbone sa in every country's economy. Kinanato ka ng development. And of course, na po dato mga protected areas nato mga forest, nato mga kitawag nato timberlands. So mo kini nga agpas kita. Kay lagi daghan ang mga investors dinhi sa dakbayan. Gusto mo invest. Pero hantod karon di pa sila kabalo. Asa sila dapit ibutang nila ang ilang mga negosyo kay basin unya sa at the end of the day ang lugar nga ilang napilian sa bago karon nga CLUP dili suitable atong purpose sa ilang negosyo. So may mao kana nga agpason ta kini kay aron nga nanay guide ang atong mga negosyante, ang katawhan sa Cagayan de Oro nanay guide kung asa dapit sila paingon. Kung asa ang atong ekonomiya paingon. Yes. Yung kita karon nga uptown, unsa atong ibutang diha. Asa kutob o asa ang mga dulon anini, asa ang
mga meets and bounds sa naning nga lugar nga pwede na to butangan sa mix commercial and residential. So mo kana ang atong comprehensive land use plan o gani sa ubang nasod sa kalibutan, very strict sila kayo sa implementation ni. You cannot Zoning, just no? change the comprehensive land use plan kung na-approve na kana sa city council. You cannot just change that o kung i-change man o galing ka na, you have to wait for another 10 years. Okay. So inana na siya kay stricto. Yes, yes. Kay mahimo mo gyud siyang kuan kagawad, no? Kini mamahimo siyang direksyon, Bible, no, when it comes to urban development dinhi sa ato ang dakbayan. So at least sa kasamtangan padayon ang ato ang pagcraft. I think padayon ang pagcraft sa ato ang CPDO kagawad sa ato ang CLUP, and then it will be presented sa City Council, no? Yes, oo. Padayon karon gani gi-finalize sa atong city planning ang mga dokumento sama sa mga mapa. Maguban pa nga mga kining mga reports nga ilang isukip dito sa comprehensive land use plan. And then this will be forwarded to the city council, ug ang city council mao nay mohimo sa public hearing. Yes. So public hearing din kita diya sa city council. Aya kung makita ta na kung sa ilang mga ununa sa katawhan, Yes, then yes. ato ka nang i-process. Unya paghuman mag-decide ang city council and it will approve. Yes. Aprobahan din ini ang comprehensive land use plan hasta ang zoning ordinance, and then after sa approval sa city council, aprobahan sa atong mayor Clarix Oy, dalhon din kini sa DSUD sa Manila for yes. approval. Okay. After that, sugod na dayon ang implementasyon. At least kagawad, no, with this kining sa ato ang gihanay karon nga comprehensive land use plan, it would kining mutubag yun sa present nga panginhanglanon, not just present, no, but naglantaw ta for the next 10 years ug unsay mga panginhanglanon dito. So at least dili haom gyud siya, no, sa panginhanglanon og hanay na siya kay lagi kung adunay mga investors, for sure, no, daghan na magkita mga investors, our economy is growing good, no, di na siya mapugnan. So mo na ang at least hanay na tawag ato nang ma-identify asa sila pwede ibutang nato. So silbi lay down na gyud tanan sa tuang table, no. That's very important. And with this kagawad, no, ang sa ato ang CLUP mga before matapos ang karong tuiga, we can Yes, ang target date nini is before sa December this year. Approved na kini tanan. Okay. Mas maayo, no. Kay ato baga mo kay ni. Yes. Pila man ni kalibro basta Very nagkani. technical pud kay kagawad, no? Technical, hindi mo kung imo nang basahon gawas kung engineer ka or whatever. Yes. Masabtan mo na pero mo lagi we need to have mura bitag workshop dito sa presidente ang tanan konsehalis para nga masabtan. Yes. We have to know, kami mga konsehal, we have to know the nitty-gritty of the ordinance para nga pag-abot niya sa public hearing among matubag ang mga pangutana sa mga katawhan That's nga right, motambong sa public hearing. So muna no nga ilabihan gyud kay importante ang comprehensive land use plan sa usa ka gobyerno, kay ron usab kay lagi murag nahimo naman gud ning kuan kagawad, no, murag lesson nato ba kini nga sa ato ang mga ubang highly urbanized cities like Metro Manila nga dili kay ngon ana ka kuan lang urban development. So daghag mga nagka-problema hinuon tungod kay wala kay nahanay ang ilahang urban development, ilang land use plan kani adto sa nakalabay nga mga katuigan mo na nga dili nato tugutan nga mahitabo ang susama sa ilang mga problema gisagubang karon dinhi sa ato ang dakbayan. Yes, sakto ka na, George. Gani, karon imong tanaw ng Cagayan de Oro, tingala kang anong gagmay maning dalan kini. Karon, nidako naman ang syudad. Yes. Kaya walay urban planning ganito. Muna nga, wala mapreparahi daan. Yes. Wala sila magdahong ganito. Nga Nga muni ang mahitabo sa atong dakbayan. That's right. Grabe na kadako. So, with that, you don't want a repetition of that, kana ang mga kakulian. So, mo kining naghimo gyud kita sa atong kagulingon nga comprehensive land use plan. That's right, no. Pag-amendar ni labi na sa atong zoning ordinance nga really identify sa ato ang mga growth areas sa dinhi sa ato ang dakbayan nga
tanan no nga mas scattered nato, not just in one place but some places usab sa ato ang dakbayan nga naay mga developments. With this kagawad no, usasab sa mga developments nato dinhi sa atong dakbayan kay kung kini na natay comprehensive land use plan, ato ang zoning ordinance, plastado. So of course usa sa mga problema usab niini ang katong mga of course adunay pila sa developments, adunay pipila ka mga ma-relocate ug man pagtubag usab sa kining mga illegal settlers o kining mga homeless. So usa pod sa mga gipaningkamutan gid ni Mayor Clarix karon ang paspas nga paghatag og housing projects gani sa imuha usab ni nga komite ba kagawad no, kamo pod naglantaw sa kining pag-implementar niini nga maong mga programa. So far kumusta ang ato ang mga housing projects karon kagawad? Karon paspas kini karon ang atong housing projects. Bago pa kita na itong Clarixville 1, Yes, bago yes. pa kita dito sa Pagatpat, patsada kay nga lugar. And we are expecting around 2,000 units niya na. Look, kining medium rise, Mid-rise, yes. medium rise buildings, condominium type nga mga housing projects. O na kuha na kato na subhan na kato, we have opened that and we have kining inaugural na doon na opening, groundbreaking. Ang ikaduha na sab na ay mga tulo pa ka mga Clarixville gyapon. Yes, yes. Patingala sila nganong Clarixville man. Ato ka na i-explicar kay basin mga kainguno niya ang mga tao nga gituyo ka na ni Mayor. Yes, yes, yes. Nganlan niya kani mga housing projects under his administration as Clarixville. Yes, yes. Actually dili ka na mao ang nahitabo. Mismo kay kini man gud ang mga bago karon nga mga housing program sa syudad. Medyo ni siya sophisticated. Yes, yes. Kay daghan ang partisipante. Ay partisipante diha ang Homeowners Association. Yes. Nadia ang SHAPSI, nadia ang DSUD. DSUD, Yes. napo diha ang mga private developers, napo diha ang syudad. Usually, ang Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang iyang participation The land. is yuta. Yes, Siya yes. ang yuta, ang Land syudad may acquisition. mag-provide sa yuta. Unya dayon ang Homeowners Association, mao'y makigsabot sa DSUD ug sa SHAPSI. Yes, yes. Nga ang SHAPSI may mutukod sa balay, nya dito ang Homeowners Association nga i-organize na daan, Yes, yes. mubayad sa SHAPSI. And then ang private developer, ang role sa private developer is to develop the land. Wala pa'y balay, Yes, develop land nilang land. development, Butangan nilang mga dalan, butangan Yes, nilang mga drainage. drainage, butangan nilang mga puste para sa kuryente, Yes, yes. sa tubig. Because that's the requirements. Ano ang requirements. Now, so, ang Homeowners Association, sa ilang pag-organize, sila mismo nagsabot nga ang ilang ingalan sa ilang association o sa lugar Yes. o sa housing project nga ilang gitukod is Clarixville. Yes. Siguro hilabot lang ako sa balo si Mayor na tingala naman siya. Nalalang iya sang balibara. Yes, yes. Yang mo may gusto po sa katawan. So, muna aron na nasa gitay Clarixville 2, Dinis Carmen, na Clarixville 3, 4, and 5. Yes. Ito na karon sa City Legal, kaya ako pang ipa-review ang legal aspect ni ini. Yes. Kay di man pwede nga diretso sa ako, Basta diretso ko lang, lang sa yes. City Council. Kaya daghan biya kay parties involved. So I want to be clear sa what are the participation of each and every party to the memorandum of agreement para ma-define ang ilang mga obligations, ang ilang mga responsibilities, including sa city. O aron nga di punta ma-vacancy. Yes, yes. Now, so once nga magawas na ka ng legal opinion sa city legal, then ato di ka nang ipapasar sa city council ang mga memorandum of agreement. Agreements. Yes. Kanina yan ang memorandum of agreement will be the basis for these developers and the associations and the DSUD and the SHAPSI to come together now and start the construction Yes, yes. of the housing project. Inanat na siya kasimple. Yes. Ato kining gisimplify para nga kining dali. Ang proseso, yes. Dili pares kay adto nga dugay kayo kay mato ka pag Manila para magpa-approve Murag gatinag sa pod kagawa. Kung bikil, Yes. mubalik tanan, wala. usaray bikil, balik ang usa ka libo ka papel. Walay tarong Sige na, coordination, mo kada. yes. We want to simplify this. Unya, ang tanan party should be here kagayan di Oro. Para dili na
adto pas layo. That's right. At least no makasave ta og time, resources nato when it comes to pag-process sa mga documents aron usab nga mapusto ang nasangpit nga programa. And nindot ni siya lagi ang resulta ni siya sa kung aduna bay saktong coordination, saktong cooperation ang nagkadiyang mga agencies. Of course, dili lamang ni local government unit but apil na usab ato ang mga counterparts nga mga national agencies like DSUD, ang kining ato ang provider kining ShopSee o kining mga private contractors o man ang mga homeowners association. So at least nanahini usab no murag kaning systematic na ang ilahang pagproseso sa nagkadayang mga dokumento kay lagi wala shortcut ni kagawad basta kuan basta gobyerno. Kay dako bining usa ka project it involves billions of pesos. Yes. Pasalamaton kita sa DSUD o sa ShopSee nga nagtabang sila kanato. Pasalamat usab kita sa CHUD nato. Ilan ni Atty. Sam Rolio o ni Mr. Cesar Pagapulaan Jr. Nga nagtinabangay gayud para nga matagaan og unod kining programa. That's right. Matagaag realidad kining programa sa atong mayor kay lagi mao ituyo ni Mayor Clarix Oy nga wala nay kabus nga matulog sa kalsada. That's right. Wala kabus nga matulog just daplin. Kung pwede lang, kung kaya na to, ug maningkamot kita nga ang tanan kagayanon katong walay mga balay atong accommodate nining atong housing project. But malagi dili man ni siling nga mohalang dayon. Usa sa mga pinakalisod nga programa sa gobyerno. Usa sa pinakalisod kun dili ang pinakalisod nga programa sa gobyerno kining housing project. That's right. Kay it will take a lot of money. It will take time. Yes. It will take a lot of people and government agencies to be involved. Yes. Daghan kayo. Dili pareha sa hospital kung naidaghan sa kiton butang ka lang sa kabuk hospital daghan. But this no ang atong backlog sa housing sa Cagayan de Oro sa around 30,000 people are in need of housing. Yes, So we need 30,000 units kabalay. Napila ra mato maakomodar. Yes. Pero dili kita muundang pagpaningkamot nga makabot ta kana kay lagi mao maganang mandato nga gihatag kanato. Mao kanang ang gilantaw sa atong Mayor Clarix. No, 30,000 kabuok mga backlogs ga apply ni ana niya within a year. Siguro mga kwantag hundreds of kining mga housing projects nato kay of course dili gid pud sayod kay daghag mga requirements at the same time ang ato ang mga daghan ta ginalantaw no nga mga kining posibleng kining epekto of course daghag consideration no ang ato ang ginalantaw sa pagpatuman sa ka housing project ni gid sayon resources kagawad ilabihan mga gasto ka na di man sad pwede George nga ihurot na lang nato ang budget sa syudad sa tanan na lang ana aspeto. Right. Now remember nga karon 30,000 next year mo na pinangaminyo karon dili ka muliho karon di kita muliho karon yes mo kunin accumulate ka na to the point na di na to masulbad. That's right. Sumo ka na nga si Mayor Clarix na kamot gyud nga naigisaad sa national government nga mga 20,000 units by 2027. Kampo kita nga mahinayon ka na. Yes. And of course, dili kita magsalig niya na ako si Mayor, di kita magsalig niya na kinahanglan nga doon nagkikita kaugalingon nga housing program nga funded by the city government. That's right, no. Muna gingon nga kuan kagawad babahalag hinay basta kanunay, no. Hinay lang sa kadugayan makabot ra na ato ang goal gyud no nga mahatagan nato tanan og disente og ngun man kining comfortable no nga puloy-ana nato ang mga kaigsunan dinhi sa ato ang dakbayan. Now so from that kagawad no ubay-bay sab ang nangutana niini ang development usab dito sa Uptown ang kining unsay ilabi na sa zoning nato dira sa Uptown apil ba ni sa gikonsiderar usaba sa ato ang CLUP kagawad nga I think naay mga nangutana kabahin usab sa pagtukod og mga high-rise building dira sa Uptown kagawad. Yes, bago pa lamang na meet ko ang ato mga igsuon diya sa Uptown ilabi na mga residente diya sa Morning Mist. No maugyod ang ibutang ta nga may reklamo. Nining plano lagi sa pueblo nga magbutang og mga high-rise building yan ang gilang daplin sa Masterson Highway. O ako silang gignan nga kining tanan
will be tackled sa atong bago nga CLUP. And in the approval of the new CLUP, imbitahon nato sila Yes, to be there para pagpamati sa ilang unsa ang ilang posisyon. And we will also invite during that public hearing mga eksperto, Yes, yes. mga ibutan ta mga Mga resource scientists. speakers, yes. Oh, nga mo muhatag na to kay katinawan o muhatag na to og unsa ba ang real picture unya Mm. kung panalitan doon na kanay mga tagas nga building diha. Mm. Matinuod ba nga mahimong Tower of Darkness kini unya nga mga building nga gikahadlukan sa pipila nato ka mga kigsuonan diha sa taas. Mm. So kinitanan nga mga pangutana, mga gumunhap Yeah, yeah. nga na-develop sa mga kaigsunan ta diha sa uptown. Matubag ka na kung pag-abot na gyud sa public hearing. right. And of course, the city government through the city council will always listen Mm. or if there is enough scientific basis Yes, yes. ano ato mga perubahan. But Yeah, yeah. if it can be explained nga dili ka na mahitabo, then wa putay mahimo. Yes, We have yes. to follow the law. Kaya ang balaod, lagi kita, balaod man ang atong kasundon. That's right. So at least no with kining sa tuang pagpahigayon na unya o kining public hearing sa nasangpit nga mga diskutanan, at least makita nato ang real picture, at the same time win-win situation alang sa tanan, no. At least napo tay mga eksperto nga ma-invite nato dinha nga makahatag usab nato og another perspective no sa ato ang gipangtuuhan nga mahitabo. So Mga experts sa urban planning, yes, yes, mga yes. experts sa environment. So, naa na sila. Naaman ta diya karon, naaman ta diya sa city planning office. Yes, yes. But I think we will invite experts from the outside para nga dili Mga third party. Yeah, yeah. dili kita ma-charge of bias. Yes, yes. So, hulatan na to kana. And everybody is welcome to participate and give opinions and give feedbacks and inputs nini mga public hearing nga atong gipaabot. That's right, no. Ilagay kay di po nato mapugngan jud pod ang kining progress ba, no? So murag mo na sa with the progress, no, kinahanglan nga kining win-win situation jud pod antanan walay angay nga siguro adunay ginagmay nga mga sakripisyo, but at least no ang daghan pod ang makabenepisyo ni Ana. So with that, no, hulat-hulaton nato ang nasangpit nga public hearing sa mga mosunod nga mga bulan kabahin usab kini sa atong comprehensive land use plan. And of course, kagawad ang kini usab sa to ang I think dugay na gid ni gipangandoy usab sa dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, but Mindanao, no, aron sa connectivity, no, sa dinhi sa to ang pulo sa Mindanao. Unya usa sa mga benepisyo niini ang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, no. Ang kining kabahin sa atong Mindanao Railway System, murag hayag-hayag na ba ang kuan ni kagawa na green light. May sab kay imo ko na pangutana about ini kay lagi dugay ta naman ni gihulat. Yes, Karon yes. sa ni ma-implementar. Karon sa magsugod og buhat sa railway. Wala pa man. Yes, Yeah, I think this is about 10 years or 15 years ago na gani nga programa sa atong gobyerno. Wala pa man usa ka bukligid sa train nga wa ba? kita. Then last or 2 weeks ago, sa atong pagdawat na ning tulo ka award sa Edo Kampiyon Yes, dito yes. sa Manila. Dito man si Governor Unabia, yes. Peter Unabia. Kay namo po ila na ila usa ka award nga ilang nadawat. O nahisgutan na mo kana. Gani ni uban man sila sa ato sa picture taking. Kay murag nalipay po sila. Garbo po dila nga Cagayan de Oro nakadawat dining tulo ka mga dagkong award. O murag part gapon sila Yes, sa dungog ug sa kalipay. So nag-picture taking kami Yes, tanan dito. Uban ang mga board members sa Misamis Oriental. Og nag-isgot kami ni Governor Peter. Yes. Nga si Ed makinahanglan kita sa kay siya madili ang chairman sa Mindanao Railway Development yes. Board or Authority. Og siya nga atong hangyoon si Clarix nga lagi kining magbutang og usa ka permanente nga representative ang Cagayan de Oro City sa board or sa authority para nga pirmi ma-monitor og kini kita updated kita Yes, pirmi yes. kung unsay na development sa Mindanao Railway Project. So salamat ko nga imo kining sigutan kay nadumduman ko di katong sulti ni
Governor Unabia. Mm. O I think I will relay this to our Mayor Clarix. Yes, yes. Kining parang makabantay ta. Kay dunay plano nga plano kining railway mong good part kini sa plano sa NEDA. Yes, yes. O ang dako kayong maka-benefit ni nga project ang Cagayan de Oro. Yes. Kay ang naay portion sa railway nga moagi sa Binisim sentro. Moagi kuno dito sa kining uptown. Uptown. Moagi sa Indahag. Kumo ba? So kinahanglan nga doon na kita'y representante sa Mindanao Railway Development Authority. Aron nga kung doon na sabtay i-suggest nga Yes, asa dapit mo agi Mapaabot na to. ato siyang ma-suggest po dito sa Mindanao Railway Authority before kini ma-finalize That's ang construction. So okay kini karon lipay ta nga buhi kini nga programa. Napod si Governor Onebia o nalipay ko nga iya nagsuggest siya nga magpadala kita og permanent Yes, yes. na representative. That's right. No, so mo na nga brighter days no ahead, at least noon ay may mga developments nini nga maong mga dugay na nga mga projects nato nga gipaabot nga mapatuman usab no. At least napoy input unya ang ato ang dakbayan sa pagpatuman sa nasangpit nga programa kay lagi usa sa mga makabenepisyo gyud nini. And aside from that, kagawad ang kini usab nga development no lakip sa I think nalakip pud ni siya sa comprehensive land use plan nato ang kining pag-identify sa ato mga growth areas. Usan na nini ang atong gitawag nga East Uptown kini nga sa Upper Puerto Bugo areas nato nga kuan. So far kumusta ang development nini karon kagawad? Kita nalipay kita kay ni George. Kay ako personally and Mayor Clarix Uy. Gusto namo nga doon na distribution sa growth area. Yes, yes. Dili pwede nga mo concentrate ang growth area dinhi sa Weste, dinhi sa Uptown. Bago to nga pag-apply gyud sa SMDC sa nga ilang i-develop kini ilang yuta dinhi sa Upper Puerto nga kapin sa 2 hektaryas. Township gyapon ni Township sa nalipay ta kayo ato kini silang gitabangan. Yes, yes, yes. Ma-approve. Now, gitawag na to kining East Uptown. Karon sa akong nadunggan I have not received yet the formal application for development permit or locational clearance gikan sa SMDC sa ilang plano pag-develop niya ng ilang 100 hectares. 100 hectares Dako kayo. which is located within Cagayan de Oro City. Yes, yes. But ang total land area is 150. Ang 50 hectares is located within the jurisdiction of Manolo Fortich. So 150 gani. Now, ang nadunggan ko karon bago gani na istorya ko mga kapitan. Repeat nga side sa Este nga nagsugod na sila public hearing ang SMDC og sa katawhan mga baranggayan diya dool sa di nasulod kining ilang ilang project og doon na ilang gisugdan ng mga public hearing. So after that submit na din sila sa ilang application for land development. So nagtuo kung within this year magsugod na ang construction diha sa SMDC sa Upper Puerto. That's right. Dako kini kayo. And Yes. then makatabang kini kayo sa pagsulbad. Dili hinuon total kasulbaran but it will help ease the traffic dinhi sa sentro. Kay kung ikaw gikan kas Bukidnon sa imong tuyo anto kag isim na may isim espiritu di mo lapos diri. That's right, that's right. So makatabang kini kayo nalipay ta aside from the expected more employment, more taxes that the city will become a recipient. Kini makatabang sa total development sa Cagayan de Oro. That's right. No, so at least daghan nag katuan, daghan nag kining choices ang atong mga kaigsunan
kagawad no when it comes to kining sa pagpanarbaho ngan man og adunay mga katuyuan. So this township of course dako kining tabang hundreds of kining trabaho ang ma-generate nini from the construction up until the operation sa maong township program sa SMDC. So nindot nga kining development no hayang nga development sab dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Kana tungod kay adunay confidence ang ato ang mga negosyante at mga investors nga mububoy yun na kadagko nga mga developments dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro tungod usab sa atong good governance no sa ato ang local government unit. And aside from that kagawad siguro pangayon kag take usab nini kagawad kay usa sa inyo mga kining sugyot usab din sa 20th City Council kagawad ang kining paghimo og usa ka legal department dira sa inyohang sa council no City Council. So take nimo nini kagawad. Ang naay ideas nga ni gawas nga maghimo og usa ka legal department diya sa City Council, basta kung tan-aw dili legally feasible. Kay ang balaod ang atong local government code usa ra gid ang Office of the City Attorney, City Legal. City Legal. O kining Office of City Legal is the official legal officer not only of the Office of the Mayor but also of the City Council. Yes. So dili kita ka-create og separate nga City Legal Office sa Council. City Council. Gani maglisod kita og appoint og mga consultants nga dili na to i-attach sa City Legal. Yes, So ang akong suggestion is maghangyo kita nga magutang kitag City Legal magdugang kitag City Legal consultant sa City Legal Office and then i-assign sa City Legal sa City Council. Mo-focus siya diya sa City Council. No need to create another department for that. No? Kaya, kung dira sa ito ang City Legal Department sa kasamtangan, no? Aduna naman po tayo mga attorneys dira. Siguro magdugang lang tag manpower to really focus on kining mga legal matters dito sa atong council. Yes. Kaya importante nga, dili mag-away. Yes. Kaya basinog mag-conflict. So dili unstable ang gobyerno niya. That's right. Ang padagan sa gobyerno kung ang City Legal Office sa City Council dili parehas og hunahuna sa City Legal sa atong City Legal Officer. Samot conflict. Yes. So muna ato ang gipangayon like take si attorney usab nini no. And aside from that kagawad sa laing hilisgutanan aktibo sab kay kagawad no sa pagsuporta sa Clarix nga serbisyo sa baryo nga mibalik na usab sa pipila ka mga bulan atong gihimo nga KSB nya ikaw mihatag usab og dugang palipay nga sa atong mga kinasal padayon imong pagsuporta nini kagawad. Yes. Kay lagi sa milabay nga mga administrasyon wala kini matagamtami sa katawhan. Ang personal nga serbisyo gikan sa mayor. Ang pagdala sa gobyerno ngadto kanila sa ilang tugkaran. And people are hungry of this kind of services. Ngano man mutara nganong hungry man ang mga tao kunong gutom ang mga tao nini nga serbisyo tungod kay dili kita sa adunahan nga nasod. Kinabak-an sa tong katawhan na nag uyain sa kalisod. Yes. Kinahanglan sa batakang serbisyo. Okay naman dito sa mga adunahan nga nasod, Amerika, England, Japan, kay may man ang ilang mga ginhawa. Dako mga silang mga sweldo dito. Dako kay income. So, ang gobyerno di kayo bali-bali. But here, it's not. It's a different kind of ball game. So, kinahanglan nga atong i-balance ang resources sa dakbayan. Nga we should give more emphasis dili sa pasubrahan, but a little more attention sa social services. So mao kining gihimo sa itong mayor nga kini nga igo lang siya ni respond sa usa ka kini common sense nga requirements sa katilingban. Igo lang siya ni respond sa kining natural o normal nga panginahanglan sa katilingban. It could have been different kung ang atong sa kaadunahan nga nasod. Yes. Pero basta nga, kining serbisyo ni Clarix sa kabarangayan di na nagatud ang atong dakbayan, local government sa tanan klaseng serbisyo nga gidala sa atong syudad. Gikan sa panglawas, paingon sa agrikultura, paingon sa tanan na lang. Yes. Lakip na din ang kasalan ng bayan.
usa kini sa ibutang ta noble program of the local government. And I hope nga magpadayon kini. Yes, Magpadayon kini. And then let time decide kung ato ba bang ipadayon or dili. That's right. But as of now, the present situation and circumstances demand nga kini nga programa ni Mayor Clarix Uy ipadayon. That's right, no. Kaya tagid po nang nabati kagawad sa atong pagbisita nga sa atong mga kabaranggayan nga ang ilang kalipay ba nung kining ana ang nagkadayang buhatan sa gobyerno nga muhatag og mga batakang serbisyo dinha mismo sa ilahang tugkaran. So at least mino sila silang galastuan sa pagpili labi na sa itong mga hinterland barangays o kining maskin dinhi no sa kining sentrong bahin lamang nga at least dili na sila mo anhi pa sa City Hall no sa pag-avail sa maong mga services. And of course with that kagawad no ubay-ubay pag yung tatag-angay nga mga hilisgutanan but ato ang oras limitado lang pag kagawad no. So by this time kagawad sa imuhang mga nahimo usab sa imuhang komitiba ug naman inyong gipaningkamutan sa 20th City Council. So by this time kagawad imuhang mensahe, imuhang parting statement ngadto sa ato ang mga katawhan kagawad. George, salamat kayo. Balikon ko ang panahon nga gihatag kanako. Salamat usab sa ni Mayor Clarix nga tagana ko kahigayonan nga atong maghimo kita. Nakahimo ako sa mga butang dili nako wala nako mahimo tungod kay kaniadto kulang man ang ibutang ta ang pagsalig pero karon nga nadawat nato kanang pagsalig ni Mayor Clarix iyang gihatag kanako. So at least libre ako o free ako o naningkamot ako nga maka-respond ini nga pagsalig o kini nga serbisyo nga gihatag nato sa katawhan uban kini o in connection kini sa usab sa iyang programa. So salamat o until the next time. Yes. Katawhan sa Cagayan de Oro, Mayor Clarix, Mayor naman nun, Vice Mayor karon Kapitan Kikangoy, may buntag o sa katawhan sa Cagayan de Oro, kauban ko sa konsiho, Vice Mayor, may buntag sa tanan. Ay, daghang salamat. Nakauban ato ang Majority Floor Leader Attorney Edgar Cabanlas niya sa mga pagbalik kagawad mangayon na usab mig update pohon no sa ato mga ipaningkamutan dira sa 20th City Council. Right, mo kadto ang naglangkob sa ato ang inyong konseho karong adlaw. Sa nga lamang sa ginatibuk ang Puwersa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy naman sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Kinin lamang si George Bacos. Salamat sa inyong pagpaminaw, paglantaw, hantod sa sunod higayon mayong adlaw sa tanan.